Binabalikan ko kasi itong pangyayari kay itong yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Um, ano ba ang nag-trigger? Ano ba ang nag-trigger ng kanyang itong nangyari sa kanyang pagkamatay? Mga kabunyog, mga kababayan. Inilabas na ang autopsy report. In-announce na ito ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya. Ayon sa kanya, walang foul play. Walang foul play. Yung pagkamatay ni dating DPWH Yusek Cabral ay walang foul play. Actually, naalala nyo nung nag-live ako niyan, sabi ko, tatlo ang posibilidad niyan. Nagpakamatay, itinulak, or wala siyang hindi siya nagpakamatay na nadulas yung bersyon ng kanyang asawa. Ay di ba yung bersyon ng kanyang asawa, si Cesar Cabral, in-interview ng media, ang sabi niyang kanyang asawa, hindi sila naniniwalang nagpakamatay ito. Hindi rin sila naniniwalang may foul play sa nangyari dito. Halimbawa, itinulak. Hindi yon. Para sa pamilya, wala dun sa dalawa. Hindi ito nagpakamatay, hindi rin ito itinulak. Sabi kasi ng asawa, yung si Cesar Cabral, totoo naguguluhan ng isip ang kanyang asawa na nagpaalam daw ito sa kanila, sa pamilya, na mag-a-unwind lang. Mag-a-unwind. Kumbaga doon sa Benguet, sa Baguio, syempre doon ang klima doon ay malamig. So ang tanawin ay maganda. So parang nagpaalam sa kanila na mag-a-unwind kasi nga nai-stress na sa grabing problema. Ang problemang tinutukoy siyempre itong tungkol nga sa anomalya sa flood control na nadadawit itong si dating DPWH Undersecretary Cabral. So para sa asawa doon kay Cesar Cabral, ang sabi niya, hindi siya naniniwalang nagpakamatay ang asawa niya. Hindi rin siya naniniwalang may foul play o itinulak ito. Kaya yung mga nag-i-insinuate na yung driver ay person of interest at posibleng may kinalaman kasi yung mga ginawa niya, yung mga ginawa ng driver ay parang hindi normal. Halimbawa, parang hindi ka nagmalasakit sa amo mo, hindi mo binantayan, iniwan pa nga niya. At may selfie pa, nag-selfie pa umano itong driver na ito. Pero para sa pamilya, wala yon. Hindi nila yon iniisip na may foul play. Hindi rin nila matatanggap yan na nagpakamatay si dating DPWH Yusek Cabral. Pero, totoo, ayon kay Cesar Cabral, yung asawa ni Yusek Cabral, ni Cathy Cabral, naniniwala siya na talagang naguguluhan ng mga panahon na yon ang isip ng asawa niya. At nagpaalam talaga itong mag-a-unwind, medyo magre-relax. O ngayon, ang sabi ng driver, nagpaalam sa kanya, yung amo niya, si Yusek Cabral, mauupo lang doon sa may tabi nga nung bangin. Yung sa may bangin. At hinayaan niya rin naman daw kasi gusto niyang mag-relax doon na nakaupo, tumitingin doon sa paligid. Hindi niya naman daw iisipin na mangyayari yon. So ngayon, ang tanong na lang, ano talaga ang nangyari? Ayon kay SILG John Vic Rimulya, ang resulta ng autopsy, walang foul play. Ibig sabihin, hindi ito binaril bago nahulog, walang ganon. Talagang ang ang ikinamatay niya ay yung pagbagsak doon. Kumbaga yung immediate na dahilan ng pagkamatay niya, yung trauma na dulot ng pagbagsak. Yun yung dahilan. Hindi dahil halimbawa binaril siya, nahulog na lang doon, walang ganon. O pinukpok siya, tapos nahulog, walang ganon. So yun ang na-roll out. Walang foul play. Pero, dalawa na lang dyan ang kalalabasan. Nagpakamatay ba siya? Ibig sabihin, sinadya niyang magpahulog doon? Or
na aksidenteng nadulas, nahulog. Ibig sabihin, naguguluhan siya sa mga problema niya, pero siguro nagdilim ang paligid, na nahilo, na outbalance, nadulas, nahulog doon. Yun ang dalawa na lang yan ang posibilidad. Pero isang bagay dito ang sigurado. Isang bagay ang sigurado. Ang kanyang pagkamatay, may kaugnayan yung mga kinakaharap niyang problema nitong nakaraang mga araw. Ano man ang nangyari, nadulas man siya, hindi niya intensyong magpakamatay, ang gusto niya lang mag-relax doon, pero nadulas siya, na-aksidente. Kaya naman siya nandun nakaupo, tumitingin sa malayo, ayon sa driver niya at ayon din sa asawa, para mag-relax, mag-unwind. Kung nadulas man siya, bakit kasi nandun siya? Ayun na nga, gusto niya raw mag-relax, mag-unwind. Bakit? Dahil nga sa dami ng problema. Yung problema dito sa mga anomalya sa flood control na nadadawit ang pangalan niya. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, binalikan ko yung tatlong mga malalaking pangyayari na may kaugnayan kay Yussi Cabral nitong nangyari nitong Disyembre. Nangyari nitong Disyembre. At tatlo yon. Tatlo yon, mga kabunyog, mga kababayan. Tatlo. Ang una, yung hearing ng pinatawag siya, inimbitahan siya sa ombudsman noong December 3. Hindi natin alam yan. Hindi natin alam yan. Pero yan, sinabi na yan ngayon, nagsalita umarap sa media, si ombudsman, si assistant ombudsman. Ano bang posisyon ni Clavano sa ombudsman? Parang assistant eh. Assistant ombudsman Miko Clavano. Anong sinabi niya? Pinatawag nila, inimbitahan nila sa ombudsman si Yussi Cabral, inimbitahan nila December 3. Hindi nabalita yan sa media. Hindi natin nalaman yon, pero may ganung pangyayari. Pinatawag itong si Yussi Cabral sa ombudsman. Yun ang isa. Ang pangalawa, inimbitahan si Yussi Cabral noong December 15 sa ICI, Independent Commission for Infrastructure, pero hindi na siya umattend. Yan yung pangalawa. At yung pangatlo na pangyayari, December 18, nag-press con si DPWH Secretary Vince Dizon at inanunsyo ni Vince Dizon ang 87 na mga taong rinirekomenda nilang kasuhan. Kasama doon si dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Yun yung tatlo. Yan yung nakikita kong tatlong mga pangyayari na may kaugnayan sa nangyaring pagkamatay ni dating DPWH Secretary Yussi Cabral. Ang tinutukoy ko yung mga pangyayari lang ngayong Disyembre kasi ito yung immediate eh. Ito yung malapit. Ano yung una? Ang una, pinatawag siya ng ombudsman noong December 3. Sumipot naman doon, pumunta doon si dating DPWH Yussi Cabral at ayon kay Miko Clavano, ang assistant ombudsman, ang sabi niya, i-brief na daw nila si Yussi Cabral, brief na daw yon na posible nga siyang makasuhan. At ipinakita na dito na sa mga facts sa mga nangyayari at sa mga ebidensya, isa talaga siya sa posibleng makasuhan. So yan, mga kabunyog, mga kababayan. So kumbaga, prangkang sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, pag-attend ni Yussi Cabral sa imbitasyon ng ombudsman noong December 3, pinag-usapan na nga na sa mga ebidensyang nakikita nila, posible siyang makasuhan. So ibig sabihin, talagang iyan siguro yung nakagulo ng isip. Hindi siguro. Tiyak. Yan ang nakagulo ng isip ni dating DPWH Undersecretary Cabral. Kasi sinabi na sa kanya ng ombudsman, nung pumunta siya doon, na
Sa mga ebidensya, isa talaga siya sa posibleng makasuhan. Kaya nga hinihingi ng ombudsman ang kooperasyon niya. Pero sa ano daw na yon, sa pag-attend daw na yon ni Yussi Cabral sa ombudsman, hindi na daw ito masyadong nagsasalita eh. Parang ano na, pinag-iisipan niya na talaga kung anong mangyayari. Wala, hindi siya. Inaasahan sana daw ng ombudsman noon sa meeting na yan ng December 3 na magko-cooperate ito at sasabihin na ang lahat ng nalalaman niya. Pero sa meeting na yon, nagtatanong si Yussi Cabral tungkol sa anong nang nangyari, anong posibleng mangyari. O yun, linatag sa kanya. So ibig sabihin, nakita na ni Yussi Cabral ang posibilidad na talagang makasuhan siya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.